What was my son's name? I don't know, lady. What was my son's name? Oh, stop, please. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng buhay ng isang maliit na pamilya na nagkakasayahan sa oras na sila ay magkasama. Ang asawang si Craig ay isang doktor at si Elise ay nagtatrabaho bilang ahente sa industriya ng real estate. Dahil magkaiba ang kanilang daily schedule, sina Craig at Elise ay kailangang hatiin ang oras sa trabaho upang alagaan ang kanilang 6 na taong gulang na anak na pinangalan ng Benjamin. Sa umagang iyon, kailangang pumasok si Elise sa trabaho gaya ng nakagawian, habang si Craig ang nakatoka sa pangangalaga kay Benjamin. Pagkaalis ng kanyang asawa sa bahay, inanyayahan ni Craig si Benjamin na maglaro ng bola kasama niya sa bakuran. Ngunit nang mapansin ng panahon ay nagsisimula ng uminit sa umagang iyon, pumasok muna si Craig upang kumuha ng sun protection lotion para kay Benjamin. Sa kasamaang palad, wala siyang kamalay-malay na may isang lalaking nakaparada sa hindi kalayuan sa kanilang bakuran na binabantayan si Benjamin. Nang pumasok na si Craig, dahan-dahang umandar ang sasakyan para makalapit sa bakuran, at ngayon ay ilang metro na lang ang layo nito mula sa pinaglalaruan ni Benjamin. Habang nasa loob ng bahay, nalilito si Craig mahanap ang lotion dahil sa magulong set ng mga cosmetics ng kanyang asawa sa isang drawer. Wala siyang ideya na malapit na niyang pagdaanan ang pinakamasamang karanasan sa buhay niya. Dahil hindi makahabol si Craig sa takbo ng sasakyan ay agad niyang inilabas ang kanyang sasakyan at nagsimulang humabol sa kidnapper. Sa kanyang panic, nakatagpo si Craig ng isa pang sagabal. Nang tumawag siya sa pulis ay naiwan pala ang cellphone niya sa bahay. Sa isip ni Craig, isa lang ang dapat niyang gawin sa puntong ito, yun ay ang ituloy ang paghahanap sa sasakyan ng kidnapper. Huminto siya sa isang overpass, ngunit sa kasamaang palad, nawala na sa kanyang paningin ang sasakyan ng kidnapper. Ang mga kondisyon ng trapiko ay nagiging magulo habang pilit na pinahinto ni Craig ang bawat sasakyan para manghiram ng cellphone. 911, what's your emergency? Someone's kidnapped my son. Si Elise, nakakauwi lang mula sa trabaho, nagulat siya nang may mga pulis na at ilang mamamahayag sa kanyang bahay. Pagpasok ni Elise, nakasalubong niya ang asawa na may gulat na ekspresyon ngunit walang salitang binibigkas. Isang detective ang pinaupo at pinakalma muna sila para pag-usapan ang tungkol sa pagkidnap sa kanilang anak. Gayunpaman nang marinig ito ni Elise ay agad siyang nagulat habang naghi-hysterical na nagtatanong kung nasaan ang kanyang anak. Lumipas ang ilang oras, wala pa ring natatanggap na impormasyon ang pulisya hinggil sa motibo ng pagkidnap. Nagsimulang magtaka si Elise kung bakit ang kidnapper ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila para humingi ng ransom payment. Mula rito, sinimulan niyang ipagpalagay na si Benjamin ay dinukot hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ugali ng isang taong nasisiyahan sa aktibidad o karaniwang tinutukoy bilang isang psychopath. My little boy's name is Benjamin Michael Landry. Whoever has my little boy, please don't hurt him. Please. Samantala, si Benjamin na inilagay sa isang basement room ay sumisigaw sa takot habang tinatawag ang kanyang ama at ina. Ang sigaw ni Benjamin ay nagpainis sa psycho na nagngangalang John Kozlowski. Dahil dito, si John na naiirita sa ingay ay pumasok sa silid at balak patayin si Benjamin. You're in real trouble. Stop! Don't come near me! This is a messy room. I'm telling you, I am very, very angry. Kinabukasan, 2 pulis na nagngangalang Patterson at Alvarez ang pumunta sa bahay ni John matapos makatanggap ng ilang ulat mula sa lokal na komunidad. Ang ilan sa mga residente ay nagulat na nakarinig sila ng tunog ng pag-iyak na nagmumula sa basement ni John. Sa sandaling ito, binuksan ni John ang pinto sa kanyang bahay ngunit hindi sila pinapasok upang makita kung ano ang nangyayari. Inangkin ni John na kasalukuyan siya ngayong balisa at boses niya ang naririnig ng mga kapitbahay na umiiyak.
Si Alvarez na hindi nakumbinsi sa tugon ni John ay sinubukang alamin kung may mga anak si John o wala. Tumugon si John na wala siyang anak at mag-isa lang siyang nakatira dito sa bahay. Sa puntong ito, napansin ni Alvarez na may mga damit pambata sa loob kaya lalong lumakas ang suspetya niya na may tinatago si John. Ang dalawang pulis ay naghihinala na kaya humingi sila ng pahintulot na pumasok sa loob para suriin ang kanyang bahay, ngunit tinanggihan ni John ang kahilingan nila. Sa halip, hiniling niya sa dalawang pulis na magpakita muna sila ng warrant. Dahil dito, napilitan ng dalawang pulis na gumawa ng mas matinding hakbang laban sa kanya. Sinimulan nilang suriin ang bawat silid hanggang sa matuklasan ni Patterson ang isang pintuan na humahantong sa basement. Pagpasok sa basement room, tanging mga lumang kasangkapan lang ang kanyang natuklasan. Ngunit matatag pa rin ang paniniwala ng pulis na may mali sa bahay na ito. Nakakita siya ng mantsa ng dugo kasama ng mga magulong kagamitan tulad ng drills, screwdriver at martilyo na nababalot ng dugo. Nang buksan ni Patterson ang pinto sa isa pang silid, nabigla siya nang makita ang walang buhay na katawan ni Benjamin. Kasunod nito, narinig ni Elise ang tunog ng telepono at kaagad niya itong sinagot. Isang nakakalungkot para sa kanya nang marinig ang balita na si Benjamin ay natagpo ang patay, at si Elise, bilang isang ina ay hindi na makapagsalita, hanggang sa bumagsak ang katawan niya. Habang papunta sila sa ospital, umaasa pa rin silang mag-asawa na hindi si Benjamin iyon. Ngunit nang dumating na sila sa ospital, napilitan silang tanggapin na si Benjamin nga talaga ang bata. Sa loob lamang ng ilang oras, nabaligtad ang dati nilang masayang buhay. Si Craig at Elise na nanlulumo ay humihingi ng hustisya upang ang psychopath ay maparusahan ng matindi sa kanyang ginawa. Ngunit sa huli, ang desisyon ng hukuman ay hindi gaya ng inaasahan nila, kung saan si John ay sinentensyahan lamang ng 25 taong pagkabilanggo. Defendant John Kozlowski, 2 counts murder in the first degree, 2 counts kidnapping. Labis na ikinagalit ito ng mag-asawa at dismayado sa desisyon ng hukuman. Hindi mapigilan ni Elise ang kanyang emosyon at hiniling kay Craig na tulungan siyang makakuha ng baril, kaya ipinaliwanag ni Craig na ang pagpatay sa salarin ay hindi magbabago ng anuman. Sinabi ni Elise na nabigo silang maging magulang at kailangan nilang gawin ang isang bagay para sa dignidad ng kanilang anak. Lumipas ang ilang araw, mukhang napakasama na ng mental state ni na Craig at Elise. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil wala na silang pakialam sa isa't isa. Bukod dito, madalas na silang nag-aaway dahil lang sa pinagtatalunan nila kung sino ang dapat sisihin. Sa gitna ng kahirapan, nagpasya si Elise na iwan si Craig pansamantala para pakalmahin ang sarili. Kasunod ng pag-alis ng kanyang asawa, si Craig ay tila nasa isang estado ng desperasyon, sa paniniwalang walang kinabukasan o pag-asa na makakapagpabalik sa kanilang pamilya tulad ng dati. Hanggang sa tuluyan na niyang napagdesisyonan na kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagturok ng kung ano sa kanyang braso. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Benjamin sa harap niya, naramdaman niya ang isang bulong na nagpatibay sa kanyang pananampalataya, at gayon din ang kanyang isip na huwag gumawa ng walang kabuluhan. Ibinabalik nito sa kanya ang panahong magkasama pa silang tatlo, at naaalala niya kung gaano kasaya ang kanyang munting pamilya habang sila ay namumuhay kasama ang kanilang pinakamamahal na anak. Pagkatapos noon, may pumasok sa isip ni Craig na isang masamang bagay, na ngayon ay naging isang puot, hanggang sa muling lumitaw ang isang bulong sa kanyang puso at kaluluwa, na simulan niya ang paghihiganti. Sa puntong ito ay pumunta siya sa lugar ng kanyang asawa, upang himukin siya sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang anak. Sa una, sinimulan ni na Craig at Elise ang kanilang pagkilos sa pamamagitan ng pagpunta sa ospital, kung saan kasalukuyang nagtatrabaho si Craig. Pumasok si Craig sa isang ambulansya na hindi nakalock ang pinto. Matapos makapasok sa ambulansya, kumuha siya ng gamot at inilagay ito sa isang maliit na bag. Sumunod na araw sa isang bilangguan, si John Kozlowski ay ililipat sa isa pang bilangguan na mas matindi ang seguridad. Si Craig at Elise naman ay palihim na sinusundan si John na inihatid ng mga pulis mula sa malayo at sinusundan ang sasakyan upang isagawa ang kanilang aksyon. Sa kanilang pagpunta sa bagong kulungan, ang sasakyang pangtransportasyon ng bilanggo ay huminto sa gasolinahan, kung saan ang isa sa mga pulis ay pumasok sa convenience store para bumili ng ilang kape. Lumabas si Elise ng kotse at pumasok sa convenience store, kung saan ipinagpatuloy nilang isagawa ang kanilang plano. Sumunod si Craig kay Elise at ginulo nito ang cashier,
upang maakit ang atensyon ng lahat at makapaglagay si Elise ng pampatulog sa kape ng pulis. Pagkatapos ay nagpatuloy muli ang paglalakbay at patuloy nilang sinundan ang sasakyan ng bilanggo habang hinihintay ang reaksyon ng gamot. Si Craig bilang isang doktor ay sigurado na ang mga pulis ay makakaranas ng side effect mula sa gamot at matagumpay nga ang kanilang plano dahil sa loob ng 30 minuto, huminto ang sasakyan ng mga pulis sa gitna ng kalsada. Mabilis na bumaba ang mga pulis sa van nang nakaranas sila ng pananakit ng tiyan. Pagkatapos ay mabilis na sumakay si Craig sa sasakyan ng pulis at dali-daling umalis kasama ang bilanggo, habang si Elise naman ay sumusunod sa likuran. Habang papalapit sila sa gilid ng kagubatan, si Craig na nagmamaneho ng napakabilis ay aksidenteng nasagasaan ang tumawid na osa. Sa kabutihang palad, si Craig ay nagdusa lamang ng kaunting pinsala sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nakita nila ang isang bilanggo na puno ng dugo na nakahandusay sa lupa. Sa makatuwid, sinubukan nilang suriin ang kondisyon ni John Kozlowski at natuklasan na siya ay nahimatay bilang resulta ng aksidente. Agad nilang dinala si John sa isang plantasyong bahay na malayo sa lungsod na kanilang tinitirhan. Noong una, inilagay nila si John sa isang mesa na nakaposas pa ang mga binti at kamay. Nagsimulang magising si John at sa sandaling iyon sinabi sa kanya ni Craig na siya ay bibigyan ng gamot. Ipinapaliwanag nito na ang mga gamot na kinuha ni Craig sa ambulansya kanina ay bahagi ng kanyang pangunahing plano. Sa pamamagitan nito sisimulan nilang pahirapan si John at hindi sila papayag na agad siyang mamatay, kung saan ang gamot ay pananatilihing gising si John sa loob ng ilang linggo. Kinaumagahan, habang nililinis nila ang kotse na may mga mantsa ng dugo, biglang nakatanggap ng tawag si Elise mula kay Detective Berger. Ipinaalam ng detective na ang transportasyon ng bilanggo na ginamit upang ilipat si John ay naaksidente at nakatakas si John. Nang marinig ito ni Elise ay nagkunwari siyang nagulat sa impormasyon kahit sila ang utak sa likod ng insidente. Nagpahayag din ng panghihinayang ang detective sa kapabayaan ng mga pulis. Sa kalagitnaan ng gabi, tila nagmumulto sa isipan ni Craig ang pagkawala ng kanyang anak na may mga alaala ni Benjamin na patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Bilang resulta, ang pakiramdam ng pagkawala ay nag-udyok kay Craig na ilabas ang kanyang galit muli sa pamamagitan ng pagpunta kay John at inilagay ang umaapoy na sigarilyo sa tiyan ni John hanggang sa makaramdam ito ng matinding sakit. Nagpatuloy ang pagpapahirap sa sumunod na umaga, kung saan si Craig ay pinapasong muli ng metal ang tiyan ni John. Sa sandaling ito, si Elise na naririnig ang mga sigaw ni John ay nagsimulang makaramdam ng masama dahil sa ginawa nila sa kanya. Ngunit hinikayat ni Craig si Elise sa pagsasabing ang ginagawa nila ngayon ay hindi katumbas ng ginawa niya sa kanilang anak. Pagkatapos sabihin iyon, si Craig, na tila hindi pa rin kontento, ay nagpatuloy sa kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa leeg ni John. Ang gamot ay magdudulot kay John na makaranas ng cramping sa kanyang mga kalamnan, ngunit ito ay hindi isang regular na cramp, sa halip ito ay isang cramp na nakakaapekto sa kanyang buong katawan. Kinaumagahan, habang pinahihirapan nilang muli si John sa basement, nagulat sila sa tunog ng mga yapak sa kanilang itaas. Isang lalaki pala ang pumasok sa loob kasama ang kanyang aso, at ang lalaki ay residente sa lugar. Sa paghihinala sa kanilang ginagawa, ipinaalam ng lalaki kay Elise na ang bahay ay kabilang sa lalaking nagngangalang Frank Joseph. Si Elise na isang ahente ng real estate, ay mahusay na kinontrol ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa lalaki na ang bahay ay nasa proseso ng pagbebenta. Buti na lang at naniwala ang lalaki nang magpanggap na buyer si Craig at iniwan sila kaagad. Samantala, ipinaalam ng isa sa mga pulis kay Detective Berger na ang transport van ng mga bilanggo ay natagpuan na ngayon. Agad na pumunta ang detective sa pinangyarihan ng aksidente upang malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Natigilan sina Craig at Elise sa pagpapahirap kay John nang sabihin ni John na wala siyang maalala maliban sa naunang aksidente sa sasakyan. Sinabi pa niya na hindi niya naalala kung sino talaga siya, na maaaring dahil sa kabog sa kanyang ulo sa panahon ng aksidente. Pinipilit ni Alice na huwag maniwala sa sinasabi ni John sa kanila. Gayunpaman, pareho silang nagsimulang makaramdam ng guilty sa pagpapahirap sa lalaking walang ideya kung bakit siya pinapahirapan. Pero ayaw siyang pakawalan ni Elise dahil sigurado siyang nagsisinungaling lang ito. Gumawa sila ng paraan sa pamamagitan ng pananakit sa binti ni John upang pilitin siya na sabihin ang pangalan ng kanilang anak. I know you're lying. What was my son's name?
Come on, that's nothing. That didn't hurt. This is nothing. I don't know, lady. Just say his name. I'm not gonna stop. What was my son's name? No, stop, please. Say his name. Benjamin! His name is Benjamin! Still believe he doesn't remember? Kinagabihan, nagising si Elise mula sa kanyang pagtulog at pumunta sa banyo. Samantala sa basement, si John na nakaposas ay sinusubukang palayain ang sarili. Sa kaunting pagsisikap, sa wakas ay nakawala na rin siya at natanggal ang mga posas na nakatali sa kanyang mga binti at kamay. Pagkatapos nito, umakyat siya sa itaas upang makalabas, ngunit si Elise na nakaupo sa banyo ay nagtaka sa tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Nagpapanik siya at natatakot at nakikita niya ang asawang natutulog pa rin. Sa puntong ito, wala siyang ibang choice kundi ang salakayin ang lalaki sa likod ng palikuran. Dahan-dahang kumilos si Elise habang may hawak na bakal na tubo at hinampas si John na nawalan ng malay. Nagulat si Craig at mabilis nilang dinala ang lalaki pabalik sa basement. Sa kasamaang palad, biglang nagising muli ang lalaki sabay sinipa si Craig pababa ng hagdan. Ngunit hindi niya inatake si Elise, sa halip ay nagmadaling umalis doon. Nagsagawa naman ng paghahanap ang mga pulis malapit sa lugar. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nahanap na nila at nahuli si John na sinubukang tumakas. Sa puntong ito ay ipinaliwanag ang lahat at syempre ang lalaking inaresto ng mga pulis ay si John Kozlowski, ang sinintensyahan ng 25 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay sa isang bata. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay ang nasa van na na-hijack ay mayroon ding isa pang preso na nagngangalang Patrick Galligan na sinentensyahan ng 18 buwang pagkakakulong para sa kaso ng tax evasion at fraud. Well, dapat ang taong ito na inaresto ng pulis kagabi ang siyang dapat na pinahirapan nila Craig at Elise. Laking gulat ni na Craig at Elise nang makitang nagbigti ang lalaking hinahabol nila, kung saan natuklasan din nila ang isang papel na may nakasulat na mensahe ng lalaki. Ang lalaking lumalabas na si Patrick Galligan pala ay sinabing nagsisisi siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sinabi niya rin na karapat-dapat siya sa ginawa nila sa kanya, ngunit hindi na niya kayang tiisin ang pagpapahirap kaya nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Nang mabasa ni Craig at Elise ang kanyang liham, ay nabigla sa pagkaunawa na sila ay nabigo sa kanilang paghihiganti dahil ang lalaki na pinahirapan nila ay hindi pala si John Kozlowski na pumatay sa kanilang anak, kundi si Patrick Galligan.